Amanda's POV. Halos 1 oras din kaming nag-usap ni Kendra bago kami nagdesisyong umuwi ni Zeus. Nangako siyang mananatiling lihim ang tungkol sa akin. Wala nang ibang pang dapat makaalam na buhay ako at nagtatago dahil tsak isang maling galaw lang namin, malalaman na ng damo na yon lalo pat marami yung galamay. Binigyan rin ako ni Kendra ng contact number niya para magkaroon kami ng komunikasyon sa isa't isa. At dahil wala akong cellphone ay naisipan kong bumili na lang ng dikipad kapag nakarating na kami ni Zeus sa Bulacan. Sa bayan ko na lang balak na bumili para maging tuloy-tuloy ng biyahe namin pauwi. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang dumaan tayo ng drive-thru at na makapag-take out tayo ng pagkain? Tanong ni Zeus matapos ang halos 1 oras na biyahe. Napaka-maalalahanin talaga niya. Habang tumatagal na nakakasama ko siya, mas lalo kong nakikita kung gaano kabuti ang puso niya. Ayos lang ako, wag mo na akong alalahanin. Ikaw ba? Nagugutom ka ba? Tanong ko sa kanya pabalik. Pinayuhan din kasi ako ni Dr. Reyes na wag masyadong matako sa pagkain para hindi ako mahirapan manganak, lalo pat panganay ito. I'm not hungry pa naman. Ba't kayo ng baby mong inaalala ko? Kaya sumaglit na muna tayo. Tugon niya kaya nakangiti na lang akong tumango. Kaya naman nang may madaanan kaming fast food ay talagang sinaglitan niyo ni Zeus. Nag-take out siya ng fries, burger, spaghetti and drinks. Napakarami naman ito, nahihiyang turan ko. Para siguradong busog kayo ng baby mo. Nakangiting sagot niya sabay paandar muli na sasakyan. Napaka-caring mo naman, Zeus. Baka magselos ang girlfriend mo nito Biro ko. Basta ko na lamang nasabing kinatawa niya. Girlfriend, I don't have one, Amanda. Sagot niya na kinaawang ko naman. Seryoso? Gwapo ka kaya tapos mabait at masayang kasama. Tsak marami nagkakagusto sa'yo. Honest na sambit ko sabay kagat ng burger. You think so? Kung ganun nga, sana magustuhan din ako ng babaeng matagal ko ng gusto. Nakangiti ngunit seryosong sabi niya. Natawa naman ako. Naalala ko kasi na may mga babaeng nilapitan si Zeus noong engagement party ni Liro at Sora. Marahil isa sa mga yun ang tinutukoy niyang magugustuhan niya. Nagtapat ka na ba sa kanya? Paniguradong magugustuhan ka din noon. Maswerte ang babaeng yun sa'yo. Dagdag ko pa na mas lalong kinalawak ng ngiti niya. Feeling eksperto pa talaga ako kung makapagpayo, gayong wala pa naman akong karanasan sa isang relasyon. Yung walang karanasan pero nabuntis, hindi ko tuloy alam kung anong itatawag sa akin. Tumikim naman si Zeus bago sumagot. At the right time, Amanda. Alam ko may tamang panahon para dyan. Mahina, ngunit sakto lang para marinig ko. Gusto ko sanang magtanong kung bakit pa niya patatagalin gayong single naman siya at stable na. Kaso, muli siya nagsalita tinoon sa ibang paksa ang usapan, kaya hindi ko na lang yun naisatinig. Teka, akala ko ba hindi ka gutom? Nakakadalawang burger ka na Tawang-tawang puna niya. Bumalik na naman sa pagiging mapang-asar. Ngumuso naman ako. Natakam ako bigla Ikaw kasi, napakarami ng in-order mo. Sayang naman kung hindi ko kakainin. Matapat na sagot ko't natawa na rin ng mapansing naubos ko na nga ang 2 burger. Inabutan ko na rin siya ng fries kaya sumubo na rin siya. Habang ang isang kamay ay nakahawak sa manibela. Nag-asaran na lang kami ni Zeus at nagkwentuhan hanggang sa hindi na namin namalaya na malapit na pala kami makarating ng Bulacan. Zeus, pwede bang sumaglit tayo sa bayan? Bibili lang ako ng mumurahing cellphone para makontak ko si Kendra. Pakiusap ko sa kanya na kinatango naman niya ng mabilis. Nasa 6:00 pa lang kasi ng hapon kaya paniguradong may bukas pa namang mga tindahan na nagbebenta ng cellphone. Sure, Amanda. Walang pagdadalawang isip na pagpayag niya. At nang makarating na nga kami ng bayan ay laking gulat namin kung bakit napakaraming tao sa kalsada na parabang nagkakagulo. Nagtatakang inihinto ni Zeus sa may gilid ng sasakyan. Stay here, Amanda. Titinan ko lang kung anong nangyayari. Bilin niya at mabilis na bumaba. Kuryosong binaba ko ng konting bintana ng sasakyan para sumilip kung anong kaguluhan bang nangyayari. Ngunit tanging sigawan at malakas lang na ingay ang naririnig ko. Ano kayang nangyayari? Nagtatakang tanong ko sa sarili habang nagpapalingaling at inilibot ang mga mata sa kumpulan ng maraming tao.
At gayon na lamang ang panginginig ko nang marinig ang isang napakapamilyar na pangalan na nabanggit na nagsasalita gamit ang malakas na megaphone. Si Mr. Helgon ang bago may-ari ng lupang ito, kaya kinakailangan niyo na umalis dito. Nagbibigay siya ng 1 linggong palugit at kapag hindi pa rin kayo umalis sa palugit na yon, alam niyo nang mangyayari. Bariton at matigas na salaysay ng boses na lalaki. Mabilis kong sinarado ang bintana at nanginig na nagtakip ng bibig. Diyos ko po, tama bang narinig ko? Ang hinayupak na yun ang bagong may-ari ng lupang ito sa bayan. Naalala kong narinig na usap-usapan noong namili kami ni Manang Teofila sa palengke. Ibig sabihin, siya palang tinutukoy ng mga kababaihang yun? Shit! Napapikit na lang ako sa puwang aking sumasakit na sentido. Kung bakit ba naman kasi sa laki ng Pilipinas ay talagang dito pa? Kung kailan nagsisimula na ako sa bagong buhay, malayo sa hayop na yun. Ngayon, hindi ko na alam kung makakapagtago pa ba ako nito. Gayong napakalapit na namin sa isa't isa. Shit! Natuon biglang atensyon ko sa biglaang pagpasok ni Zeus. Nagmura pa ito ng mahina, ngunit narinig ko pa rin. Kita kong pagkuyom ng maugat niyang kamao at alam kong kagaya ko'y narinig niya marahil ang babala ng lalaki. Hindi ko na napigilan ang paglandas ng aking mga luha. Binalot na naman ng kabatakot ang buong sistema ko sa maaaring mangyari pagdating ng araw. At gayon na lamang ang pagsinghap ko ng marahang hawakan ni Zeus, ang isa kong kamay, dahilan para mag-angat ako ng muka at mapatingin sa gawin niya. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita, Amanda. Nandito lang ako. Sisiguraduhin kong kahit daliri ni Damon ay hindi makakadampi sa'yo. Puno ng sinseridad na turan niya, kaya napanatag ako, kahit papanong loob ko. Mapait akong ngumiti tumango. Alam kong mahirap ngunit kailangan kong magpakatatag, lalo pat ilang buwan na lang ay manganganak na ako. Binitawan din ni Zeus ang kamay ko at mabilis na pinaharurot ang sasakyan paalis. Kapwa na kami tahimik na tila ba nag-iisip na malalim hanggang sa makarating kami sa ancestral house niya. Kinaumagahan ay tinanghali ako ng gising. Madaling araw na kasi nang makatulog ako. Masyadong nabagabag ang utak ko sa pag-iisip sa posibilidad na mangyayari. Hindi ko maiwasang hindi maparanoid. Anak, kumain ka na. Hindi na kita ginising dahil alam kong hindi ka nakatulog ng maayos kagabi. Bungad sa akin ni Manang Teofila nang maabutan ko siyang naghahanda ng pagkain sa mesa. Pasensya na, Manang. Talagang hindi ko inaasahan na pati dito'y makakarating ang hinayupak na yun. Dismiyadong sagot ko sabay inom ng tubig sa baso. Naikwento kasi namin ni Zeus kay Manang kagabi ang tungkol sa nangyari sa bayan. Kaya kailangan tayo magdoble ingat, lalo ka na. Huwag ka na munang lumabas-labas. Lagi ko ring sinasarado ang gate. Payo niya na kinatango ko. Kung kailangan magkulong ay magkukulong ako, alang-alang sa kaligtasan namin ng baby ko. Pwede namang dito na lang ako sa loob mag-exercise at sa bintana na lang magpaaraw. Umupo na rin si Manang sa mesa matapos maihanda ang mga pagkain. Si Jaguar po, Manang? Tanong ko agad nang mapansing wala si Zeus sa bahay. Jaguar kasi ang nakasanayan ni Manang kaya Jaguar ang binabanggit kong pangalan. Umalis ng maaga si Senyorito. Babalik din daw siya mamaya. Kumain na tayo. Ani ni Manang kaya hindi na ako nag-usisa pa at sinimulan ng pagsubo. At nang matapos ay buong araw ko na lang na inabalang sarili sa paglilinis. Katulong si Manang. Dapit hapon nang mapagpasyahan kong maupo sa couch. Dahil tapos na akong magsaing ay nagboluntaryo si Manang na siya na lang ang magluluto ng ulam para makapagpahinga naman ako. Alam kong hindi siya magpapaawat kaya inabala ko na lang ang sarili sa pagbabasa ng mga libro at comics na sa tingin ko ay mga koleksyon ni Zeus. Makalipas ang ilang minuto ay may narinig akong tunog ng sasakyan sa labas ng gate. Kaya sigurado akong dumating na si Zeus. Tumayo ako't lalabas na sana para buksan ang gate kaso mabilis akong pinigilan ni Manang. Ako na, anak, ani at nagmadaling lumabas. Bumalik na lang ako sa pagkakaupo at tinuloy ang pagbabasa. Maya-maya pa'y sabay na pumasok si Zeus at Manang. Dumiretso si Manang sa kusina habang si Zeus naman ay naupo na muna sa couch. Magandang hapon, pasensya ka na kung nangialam na ako sa mga libro mo. Nakangiting sambit ko sa kanya. Ano ka ba? Walang problema. Mas mabuti nga para malibang ka naman. Mahilig ka rin pala magbasa?
Nakangiting turan niya sabay lapag ng dala niyang paper bag sa center table. Siya nga pala, para sa'yo. Muling usal niya nang mapansing nagawi ang tingin ko doon. Ha? Nagtatakang sambit ko. It's a gift and I hope magustuhan mo. Nagagalak na sabi niya. Kumunot ang no ko. Gift? Hindi ko pa naman birthday ah. Seryosong usal ko at binaba na muna ang hawak na libro. Napakamot naman si Zeus sa batok niya na tila ba nahihiya. Tuwing birthday lang ba pwedeng magbigay ng gift? Tanggapin mo na yan Amanda or else magtatampo talaga ako. At dahil ayaw ko naman siya mapahiya ay natatawa kong napailing at dinampot ang paper bag sa table. At nang mabuksan kong laman nito ay gayon na lamang ang pagkaawang ng labi ko sa gulat. iPhone? Zeus, sobrang mahal nito kaya hindi ko matatanggap. Agad na lumabas sa bibig ko ang pagtanggi. Hindi pa man ako nakakahawak ng mamahaling cellphone, ngunit hindi naman ako ganun ka-ignorante para hindi malaman ang kalidad at presyo ng isang iPhone. Mukhang bagong labas pang model na ito dahil kapareho na nasa patalasta sa telebisyon. At alam kong nakakalula ang presyo, na kung tutuusin, pwede na makapagpatayo ng konkretong bahay. Biglang lumungkot ang mukha ni Zeus sa sinabi ko. Hindi mo ba nagustuhan? Dismayadong tanong niya. Umiling ako. Hindi naman sa ganun, di kipad lang naman kasi ang bala kong bilhin. Masyadong mahal yan. Sobra-sobra nang naitulong mo Zeus at ang ganyang kamahal na bagay ay hindi ko kayang tanggapin. Buong loob na pahayag ko. Ayaw ko naman siyang abusuhin. Hindi rin kasi talaga ako mahilig sa material na bagay. Bukod sa madaling gamitin ng dikipad ay sadyang binabagay ko rin sa estado ng pamumuhay ko ang mga pangangailangan ko. At ang dukhang kagaya ko ay hindi nababagay gumamit na sobrang mahal na cellphone, lalo pat bigay pa ito't hindi galing sa mismong pawis ko. Mas lalong lumungkot ang mukha ni Zeus. Hindi na siya sumagot, ngunit batid kong nagtatampo siya at sobrang dismayado. Tumayo siya at mapait na ngumiti. Kung ayaw mong gamitin, itapon mo na lang. Mariing tugon niya. Napakagat na lang ako sa aking ibabang labi. Tila ba nahihirapan ako ngayong tanggihan siya. Pakaramdam ko ang sama kong kaibigan sa hindi pagtanggap ng regalong galing sa kanya. Ayaw ko sanang tanggapin kaso ayaw ko rin siyang saktan. Shit, naguguluhan na tuloy ako. Akmang aalis na si Zeus kaya agaran ko siyang pinigilan. Okay, tatanggapin ko to basta hindi ka na magbibigay ng sweldo sa akin. Pakiusap ko. May naipon naman ako para sa panganganak ko na bigay lang din niya bilang pasweldo kaya sapat na ito lahat. Sobra pa nga sa sapat kung tutuusin. Pakiusap. Sobra-sobra nang naitulong mo kaya sana maintindihan mo ko. Dagdag ko pa nang hindi siya agad sumagot. Rinig kong malalim na buntong hininga niya. Ilang saglit din siyang nag-isip bago marahang tumango. Fine, basta hayaan mo na lang akong tulungan ka. Yun lang ang naging sagot niya bago tuluyang umalis para pumasok sa kwarto niya. Sinundan ko pa siya ng tingin na hindi man lang ulit bumaling sa akin. May ganitong side din pala si Zeus. Napahinga na lang ako ng malalim. Kinuha ko sa paper bag ang cellphone at binasang mga nakasulat sa manual nito. May Tagalog naman kaya naintindihan ko. Basta ang focus ko lang sa ngayon ay ang makapag-send ng mensahe at ang makatawag. Pumasok ako sa kwarto ko at kinuha sa dala kong sling bag kahapon ang numerong binigay ni Kendra kasama ang numero niya. Anita Robles Santiago. Basa ko muli sa pangalan na nakasulat bago ko ito nilagay sa phone book ko. Ngunit bigla ko napindot ang call button dahilan para marinig kong nagre-ring ito. Shit, may load palang SIM card nito. Nataranta akong bigla't hindi malaman kung paano patayin ang tawag at basta ko nalang narinig ang boses na isang babae na sumagot sa kabilang linya. Hello? Hindi ko alam kung bakit napakalakas ng kabog ng puso ko habang pinapakinggan ang boses niya. Hello? Sino to? Ulit nito nang hindi ako makasagot. Hindi ko nga alam kung iimik ba ko o hahayaan na lamang na siya na ang kusang pumutol ng tawag. Kung sino ka mang nantitrip sa akin, pues wala akong panahon sa'yo. Muli niyang sambit. Ramdam ko sa tono ng pananalita niya ang inis kaya wala sa sariling napasagot ako. Miss Anita Robles Santiago? Tanong ko sa kinakabahang boses. Bakit ko nga ba nararamdaman ito sa babaeng hindi ko pa nakikilala at nakikita? Ang weird. Ako nga, sino ka ba? Magpakilala ka. Maring wika niya kaya napagdesisyonan ko na lang na magpakilala. Ako po si Amanda Simpako. Ako po yung inalagaan ni Martha Simpako. Sabi po kasi
Hindi ko na natapos ang aking sasabihin dahil sa narinig kong tili niya sa kabilang linya. Tili na masaya ngunit may kasamang paghagulhol. Amanda, ikaw nga ba to? Please magkita tayo. Pakiusap iha, pakiusap. Damon's POV. Here's your drink, Mr. Helgon. Malandi at nangaakit na wika ng entertainer. Sabay lapag ng dala nitong luxury vodka. But I just smirk while pouring vodka on my empty glass, showing that I am not interested. Hindi ko na mabilang kung pang ilang na to sa mga babaeng nagtangkang lumandi sa akin ngayong gabi, but even the hottiest and prettiest didn't succeeded. Leave me alone. Inis na pagtataboy ko nang hindi pa rin ito umaalis sa harapan ko. Napayo ko naman ito sa pagkapahiya at agad na umalis. Sa ngayon, mas komportable akong mag-isa and I don't need any companion. That's why dito sa isang exclusive bar sa Makati ako nagpunta because I don't want my friends o makakilala ko to si me kung gaano ako kalugmok ngayon. Zeus, that jerk. Hindi ko alam kung nagbibisi-bisihan o sadyang iniiwasan lang talaga ako. While Liro and Zora are also busy with their married life, especially now that they are expecting their first baby. Well, good for them. Habang ako, heto't maling nilulundan sarili sa alak para makalimot. Marahil karamihan sa mga tao sa paligid ko ay nag-iisip na okay lang ako. Hindi nila alam, durog na durog ako sa loob. Sadyang pinipilit ko lang talagang ipakita sa lahat na ako'y malakas at mabangis. Na ako pa rin yung damon na kilala nila, ang bilyonaryong kailanman na hindi naging talunan at wasak. But the heck, kahit anong tago ko, nandito pa rin yung pait sa dibdib ko. Akala ko kaya ko na makakapag-focus na ako pero hindi ko pala talaga kaya. It's been 6 months but I can't get her out of my mind. Na siguro kahit taon pang abutin, hindi na siya kailanman mawawala sa isipan ko. Nakuyom kong kamao ko habang nakatutok ang mga mata sa kawalan. May ingay sa bar, ngunit mas naririnig ko pang pagwawala ng damdamin ko. Kahit ata lunurin kong sarili ng alak gabi-gabi, wala pa ring magbabago sa nararamdaman ko. Damon, is that you? Naantalang aking pag-iisip nang marinig ang pamilyar na boses ng isang babae. Natunang mga mata ko sa kinatatayuan niya na ngayon ay nasa harapan ko na pala. Anong ginagawa mo dito? Walang ganang tanong ko sabay lagok ng alak sa baso. I am with my friends. It's nice to see you here. Hindi ko akalaing pumupunta ka pala sa ganitong bar. Can I sit beside you? Nagagalak na tura nito kahit pa man pinapakitaan ko na ng hindi pagkadisgusto. Whatever. Tipid na sagot ko lang. Hindi man lang ako tumatango but she occupied the seat too fast. Salamat! Aniya habang hinawi ang buhok. She's so proud na parabang pinangangalandakan niya sa lahat na nasa kanyang corona for getting my attention. Kahit ang totoo hindi naman talaga niya nakuha. Magkakilala lang kami kaya ako siya hinayaan. Nakakapagod na rin magtaboy. Pansin ko pang inggit sa mukha ng maraming kababaihan habang nakatanaw kay Carla na nakaupo sa tabi ko. It's quite a long time since the last time na nakita at nagkasama tayo. Akala ko hindi na maulit yun. I am so glad and happy that I see you tonight. Patuloy lang siya sa pagsasalita even if I didn't answer her. Ilang beses akong bumisita sa opisina mo but most of the time you're not around. O kung pumapasok ka man, still your secretary didn't let me in. Dagdag pa niya na ikinaigting na ng pangako. Damon, may problema ka ba? You can tell me. She sounded so concerned, ngunit mas lalo lamang ako naging irritable. Shit, you're so annoying. Inis na sabi ko at mabilis na dinukot ang wallet ko. Nag-iwan ako ng ilang makakapal na libo sa table bago tumayo. Pansin kong pagkataranta sa reaksyon at boses ni Carla. Damon, where are you going? Nawalan na ako ng gana. Bulyaw ko sa kanya at mabilis na naglakad patungong exit. Damon, wait! Patuloy pa rin siya sa pagsunod despite of her 5 inches heels that she's wearing. Ganun siya kadesperadong sumunod hanggang sa nakaabot kami sa parking lot. Hey Damon, please! Talk to me! I'm begging you! Nagmamakaawang pakiusap niya. All I thought, iba tong babae na to cause she's being sporty and no feeling attached. Yun ang naging kasunduan namin noong una. Hindi ko akalaing mababaliw din pala ito sa akin ng ganito. Nagtatagi sa mga ngipin kong lumingon sa kanya and I saw her teary eyes. Halos mabaliw ako sa mga panahong hindi kita ulit nakita. I am dying to be with you, Damon. And I'm willing to give you everything, even my soul. Pansinin mo lang ako ulit, kahit gamitin mo man ako, masaya na ako. Sabi niya sa sobrang desperasyon.
Naikuyom kong pangako't hinawakan ang wrist niya para papasukin sa driver's seat. Kita kong pagkabigla sa kanyang mukha, ngunit pumungay naman ang mga mata niya. At nang makapasok ako'y agad kong hinablot ang kamay niya at nilagay ito sa gitnang bahagi ng aking pagkalalaki. "This is all you want, right? Then subo mo." Barito ng utos ko, total siya naman na may kagustuhan nito. She wanted me to use her. Then I will hanggang siya ng kusang umayaw. Natataranta siyang tumango at agad na binuksan ang zipper ng pants ko. Dinukot niya agad ang sandata kung hindi pa man masyadong nagwawala ay alam kong mabibilaukan ng sinumang kakain nito. "Faster!" Hindi makapaghintay na utos ko. Naramdaman ko kaagad ang mainit niyang bibig. Oh shit! Napamura ko, tinawakan ng mahigpit ang buhok niya para isubsub pa siya. Ilang buwan ko ring hindi naramdaman ito and it feels so good despite of my aching heart. Nakakaramdam ako ng kiliti ngunit namumutawi ang sarap. "Shit you, Amanda. Sambit ko habang nakapikit, imagining the face of the girl I really wanted. Ramdam kong bahagyang natigilan si Carla. "Who's Amanda?" Nagtatakang tanong nito matapos ihinto ang ginagawa. Nagiinit ang ulo kong nagdilat ng mata at galit siyang sinulyapan. "The heck you care? Just continue, slut." Nawawala ng pasensyang anas ko kaya mabilis niyang pinagpatuloy ang ginagawa. Ngunit nang matuon ang mga mata ko sa harapan ng sasakyan ay parang may naaninig akong mukha ng babaeng hindi mawala-wala sa isipan ko. Mag-isa itong nakatayo sa hindi kalayuan. Nakainom ako ngunit hindi naman ako lasing kaya alam kong hindi ako namamalikmata. "Amanda?" Bulalaskot mabilis na inalayo ang ulo ni Carla sa pagkalalaki ko. Tila ba nawala ang lahat ng kalibugan ko sa katawan nang makita ang mukha ni Amanda. Sinara ko kaagad ang zipper ng pantalon ko at parang kidlat na nakababa ng sasakyan sa pagmamadali. Damon! Damon! Where are you going?" Nagtatakang tawag ni Carla. Nasunod ding bumaba matapos kong makababa. Halos patakbo ako naglakad sa sobrang galak na nararamdaman ko. Parang tumatalo ng puso ko sa pagwawala. "Amanda! Amanda!" Malakas na tawag ko sa pangalan niya kaya agad kong nakuha ang atensyon niya. Hindi masyadong klaro sa akin ang reaksyon niya ngunit nang tuluyan ako makalapit ay buong puso ko siyang niyakap. Shit, I'm longing for her so much. Oh Amanda. Paulit-ulit na mura ko dahil sa pagkasabik. I hugged her so tight with so much feelings but she didn't move. At maya-maya pa'y naramdaman ko na lang ang paghagod ng mga kamay nito sa likuran ko. "I'm not Amanda, Mr. Helgon. My name is Amelia." Para akong binuhusan ng malamig na yelo sa buong katawan. I froze for a while at nang matauhan ako'y mabilis kong nilayong sarili sa kanya. Napaawang ako habang hinahagod ng tingin mula ulo hanggang paa ang babaeng nasa harapan ko. Pansin ko pang mapanukso niyang ngiti habang nakikipaglaban ng titig sa akin. Her outfit, her attitude, and her smile says it all. She's not Amanda. She's never be my Amanda. Tangina. Napaatras ako't dismayadong tumalikod pabalik sa sasakyan ko. "Hey, Mr. Helgon, come on, you want me don't you?" Sigaw ng babaeng si Amelia, ngunit hindi ko na siya ulit sinulyapan ng tingin. Nakuyom kong kamao ko at dismayadong napabuga ng hangin. Ano ba naman kasi ang ginagawa ng babaeng yun dito? Muntikan ko nang makalimutan that Amanda has an identical twin. Maybe I am longing for her so much. Sa sobrang kagustuhan kong makita siya ulit, hindi na ako nag-isip. Ni hindi ko matanggap ang realidad na malabo na pala siyang bumalik dahil matagal na siyang wala and it's all my goddamn fault. "Damon, ano bang nangyayari?" Naguguluhang tanong ni Carla. Nang makabalik ako sa parking area, sumakay ako sa sasakyan ko nang hindi siya sinasagot. I didn't even offer her a ride kaya naiwan siya sa labas. Mabilis kong pinaharurot ang sasakyan ko paalis. Halos paliparin ko na nga ito sa sobrang bilis. "Amanda, kailan ka ba mabubura sa isipan ko? Kailan mo ba ako patatahimikin? Cause I'm tired of waiting for nothing." Amanda's POV. Wala kaming ibang pinag-usapan ni Miss Anita dahil mas maigi daw kung magkita kami sa personal. Tinext niya ang lokasyon kung saan kami pwedeng magkita sa susunod na araw. Around 10 a.m. at ES Resto Ayala Avenue, Makati City. Nanginginig akong umupo sa kama ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Alam kong masyadong maaga pa para makipagkita sa babaeng hindi ko naman kilala, ngunit hindi na rin ako makatanggi. Kailangan ko na lang ipaalam kay Zeus ang tungkol dito. Bumalik ako sa sala at muling umupo sa couch.
Dito na lang ako maghihintay kay Zeus. Ilang minuto rin ang lumipas bago lumabas si Zeus sa kwarto. Nakapagbihis na siya ngayon, tipid niya akong initian kaya alam kong nawala ng tampo niya ngayon dahil sa pagtanggap ko sa regalo niya. Zeus? Mahinang tawag ko sa pangalan niya kaya umupo siya sa couch. May kailangan ka, Amanda? Mahinahong tanong niya kaya hindi na ako nag-atubiling ikwento sa kanya ang tungkol kay Miss Anita. Aksidente ko kasing natawagan yung cellphone number na binigay ni Kendra. Gustong-gustong makipagkita sa akin ni Miss Anita sa susunod na araw. Tenext niya na kung saang lokasyon. Salaysay ko. Marahan siyang tumango at baritonong sumagot. What's your complete name again? Kailangan lang nating mag-background check sa ginang na yun bago ka makapagkita. Mas maiging maingat tayo, Amanda. Tama, Jesus. Hindi ko na naman naisip yun dahil masyado akong padalos-dalos dahil lang may kakaiba akong nararamdaman na galak. Sinabi kong buong pangalan at pagkatapos nun ay may tinawagan si Zeus na marahil tauhan niya. Hindi na rin kami nakipag-usap muli dahil tinawagan na kami ni Manang Teofila para kumain ng hapunan. I will just update you tomorrow kung anong resulta ng pagpapabackground check ko sa kanya. Tugon niya matapos naming kumain. Tumango ko bilang pagsang-ayon. Nagtataka namang tumingin sa akin si Manang kaya napakwento na lang din ako sa kanya. Kinaumagahan ay nagising ako ng maaga kaya ako na ang nag-asikaso sa kusina. Tapos na ako magluto ng magising si Manang at pagkatapos ay sumunod naman si Zeus. Naipagtimpla ko na rin siya ng kape kaya bala kong ihatid na lang ito sa kanya na ngayon kasalukuyang nakaupo sa terrace. Good morning, senyorito. Kape niyo po. Magiliw na bati ko sabay abot sa kanya ng kape. Please lang, don't call me like that, Amanda. I am not used to it. Mas gusto ko yung tinatawag mo lang akong Zeus. Umiling naturan niya sabay abot ng kape. Salamat dito. Nakangiting usal niya kaya napangiti na rin ako. Sasagot na sana ako nang muli siyang magsalita. Siya nga pala, tumawag sa akin kanina yung inutusan ko mag-background check kay Miss Anita. He gave me the details about Miss Anita Robles Santiago. Salaysay ni Zeus na ikinatuwa ng puso ko. Ewan ko ba, sa tuwing nababanggit ang pangalan ng ginang hindi ko mapigilang magalak at hindi mapakali. Kamusta? Anong sabi? Nautal na tanong ko kay Zeus dahil sa magkahalong kaba at galak na nararamdaman. She's a rich and a powerful woman, Amanda. I don't know her reason kung bakit gusto kanya makita but I guess she's safe to be with kasi siya sa clean records. Paliwanag ni Zeus. Hindi agad ako nakapagsalita, hindi dahil hindi ko maintindihan. Kahit papano'y alam ko naman ang ibig sabihin ng rich at saka powerful. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung anong kailangan ng isang mayaman at makapangyarihang babae. Sa isang kagaya kong dukha at alikabok lang sa mundong ito. Mas lalo lang itong dumagdag sa iniisip ko kaya mas lalo akong hindi na makapaghintay na makilala siya ng personal. Kaya nang mabilis lumipas ang araw at dumating ng pinakahihintay kong araw, ay agad din ako naghanda at nagbihis para sa pagkikita namin ng ginang. Kampante naman dahil bukod sa hindi naman siya masamang babae, ay kasama ko rin si Zeus. You alright? Kinakabahan ka ba? Concern na tanong ni Zeus nang inihinto nitong sasakyan matapos ang mahabang oras ng biyahe. Nasa harap na kami ngayon ng isang sosyaleng restaurant na halatang mahal. May nakapaskil na iya sa resto kaya dito na nga lugar na yun. Huminga ako ng malalim bago marahang tumango. Kinakabahan konti pero ayos lang ako. Sagot kong pilit pinapatatag ang sarili. Hindi ko naman kasi akalain na sa ganito kasosyal na restaurant kami magkikita ni Miss Anita. Huwag ka nang dapat kabahan. Ayon sa source ko, si Miss Anita ang may-ari ng resto na ito. For sure, you are 100% welcome here, Amanda. Tura ni Zeus na mas kinaawang ko palalo. Kung ganun, ang yaman niya nga talaga. Grabe, hindi lang ako makapaniwala talaga na may isang kasing yaman ni Miss Anita na interesado sa pagkatao ko. Pinagbuksan ako ni Zeus ng pintuan at inalalayan hanggang sa pagpasok kaya nabawasan ang kabang nararamdaman ko. May ilang kumakain na customer sa loob na siyang pinagpasalamat ko lalo pat wala namang mga paki ang mga ito sa presensya namin ni Zeus. May sumalubong sa amin na receptionist na tila ba pinaghandaan talaga ang pagdating namin at giniya pa kami sa VIP table. Miss Santiago is waiting for you inside, ma'am. Magalang na wika ng receptionist. I'll wait here, Amanda. Tugon naman ni Zeus. Magpapaiwan siya para bigyan kami ng privacy ni Miss Anita. Marahan akong tumango bago pumasok sa VIP table na parang VIP room din dahil may sarili itong pintuan. Pagpasok ko pa lang ay sinalubong na agad ako ng isang malawak na ngiti ng sopistikada
At magandang babae na sa tingin ko'y si Miss Anita Santiago na nga. Tansya ko'y kaidaran lang ito ni Manang Teofila, ngunit hindi lang halata dahil sa napakaganda't napakakinis na kutis nitong mala porselana. Thanks God, you're finally here. Mabilis itong tumayo sa kinaupuan at halos matuda ko sa kinatatayuan ko nang yakapin ako nito ng sobrang higpit at agad na napahagulhol ng iyak. Nagwawala lalong puso ko sa kung bakit siya umaakto ng ganito. Umaakto siyang para bang napaka-special ko sa kanya. At ang sunod niyang salaysay ang nagpayanig sa buong pagkatao. Napakatagal kong naghintay. Ilang taon na kong halos mabaliw sa kakahanap. Kahit pa man walang DNA test, ramdam ng puso ko na ikaw ito, Amanda. Ikaw ito, anak. Ang isa sa mga nawawala kong kambal na anak. Ano kayang mangyayari ngayong tila natagpuan na ni Amanda ang kanyang tunay na ina? Ito na kaya ang simula ng pagbabago sa buhay niya? At si Damon, hanggang kailan siya maghahanap kay Amanda? Ano kayang mangyayari sakali magkrus ang landas nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.